Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mara, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral, at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Matagal ko na tong tinatago. Ilang beses ko na ring sinubukang kalimutan, ibaon sa trabaho, idaan sa tulog, o kaya ibaling sa ibang tao. Pero sa totoo lang, kahit ilang ulit kong ipikit ang mata ko, siya pa rin ang naiisip ko. Lalo na sa gabi, pag ako na lang mag-isa. Naging kabit ako. Hindi ko to ipinagmamalaki, pero hindi ko rin kayang itanggi. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit, may parte pa rin sa akin na nagsasabing minahal ko siya. Hindi lang basta-basta, kundi yung tipong handa kong tanggapin kahit mali, kahit masaktan, kahit ako yung laging talo sa huli. Si Doc Franco. Oo, doktor siya. Head ng clinic kung saan ako receptionist dati. Mapakumbaba, matalino, at yung tipo ng lalaki na parang hindi pwedeng mali. Ganon ang tingin ko sa kanya noong una. Professional, may respeto, walang arte. Pero habang tumatagal, napapansin ko na iba yung tingin niya sa akin. Hindi bastos, hindi rin garapal. Pero yung mga simpleng tanong niya kung kumain na ba ako, kung okay lang ba ako, yung pag-alala niya kahit sa maliliit na bagay, doon ako unti-unting nahulog. Wala akong intensyon noon. Prangka akong tao. Ayoko ng sabit, ayoko ng gulo. Pero minsan, kahit anong iwas mo, kahit anong linaw ng boundaries mo, may mga bagay talagang hindi mo mapipigilan. Nagsimula sa mga maikling usapan sa pantry, hanggang sa naging coffee breaks, tapos naging late night texts. Tinanong ko pa nga siya minsan, "Doc, may asawa ka ba?" Sabi niya, "Wala na. Magkahiwalay na kami." Ewan ko kung naniwala talaga ako o pinili ko lang maniwala. Ang totoo, gusto ko yung pakiramdam ng may taong nakikinig. Na kahit simpleng kwento ko sa jeep o reklamo ko sa boss, pinapansin niya. Yung mga simpleng hawak sa braso ko kapag nilalampasan niya ako sa hallway, na sa iba siguro walang mali siya, pero sa akin, pakiramdam ko ako lang yung babae sa mundo niya. Hanggang sa may isang gabing hindi ko na kayang pigilan yung sarili ko. Hindi ko na maalala kung paano nagsimula. Basta nagtagal kami sa clinic pagkatapos ng shift. Kami na lang ang natira. Ulan sa labas. Tahimik. Nakaupo kami sa couch sa admin area. Nagkukwentuhan lang. Tapos bigla niya akong hinawakan sa kamay. At sa isang iglap, naglapat ang mga labi namin. Hindi ko na naisip kung tama ba to. Hindi ko na naisip kung anong pwedeng mangyari. Ang alam ko lang, hinahanap ko yung haplos na yon. Hindi dahil sa libog, kundi dahil ang tagal ko nang hindi naramdaman na may nagmamahal sa akin. Pero yung sayang naramdaman ko, unti-unting napalitan ng kaba, ng guilt, ng takot. Kasi sa puso ko, alam kong may tinatago siya. At sa puso ko rin, alam kong hindi to basta fling lang. Kaya ako nandito ngayon, nagsusulat. Hindi para humingi ng awa, kundi para lang may makinig. Baka kasi may iba pa riyan na tulad ko, yung umibig sa maling oras, maling tao. Pero hindi ibig sabihin, hindi totoo. Nagsimula lang talaga lahat sa simpleng, "Good morning." Ganun ka simple. Sa clinic, normal lang naman yung magbatian, lalo na kung araw-araw kayong magkikita. Pero iba si Doc Franco. Hindi lang siya bumabati, kinukumusta rin niya ako. Minsan nga, parang mas kilala pa niya mood ko kaysa sa sarili kong pamilya. Una kong napansin yun nung isang araw na umiyak ako sa CR kasi nadagdagan na naman ng utang yung ate ko sa pangalan ko. Akala ko walang nakapansin, pero kinabukasan, binilhan niya ako ng kape. "Mukhang puyat ka ah, kaya mo pa ba?" sabi niya. Walang halong landi sa tono niya. Pero yung simpleng tanong na yun, tinamaan ako.
Kasi sa dami ng taong nakapaligid sa akin, siya lang ang nagtangkang umintindi. Mula noon, naging mas madalas ang usapan namin. Tuwing lunch, madalas sabay kaming kumain. Nagkukwento siya tungkol sa college days niya, sa pagiging breadwinner, sa pangarap niya dati na mag-abroad. Ako naman, kahit hindi ako pala kwento, naging bukas ako sa kanya. Lalo na kapag siya yung nakikinig, parang ang gan-gan sa loob. Tinanong ko pa nga minsan sarili ko kung may gusto ba siya sa akin. Pero di ko makita. Tahimik siya, may respeto, hindi siya yung tipong manyak o may halatang motibo. Kaya akala ko safe. Kaya pinili kong huwag bigyan ng kulay. Pero dahan-dahan, may mga pagbabago akong napansin. Gaya nung minsang tinext niya ako ng, "Ingat ka sa uwi ha, gabi na." Akala ko wrong send. Pero kinabukasan, ngumiti siya sa akin at sinabing, "Seryoso ako, concern lang." May isa pa, yung gabi na wala akong masakyan, sinabayan niya ako sa labas habang naghihintay ng trike. Ang lamig ng hangin, tapos bigla niyang nilagay yung coat niya sa balikat ko. Wala siyang sinabi. Hindi niya ako tinitigan. Pero yung haplos ng tela, saka yung init ng katawan niya kahit hindi kami magkadikit, ibang init yung naramdaman ko. Hindi pa rin ako nag-asyong. Gusto ko lang isipin na mabait lang talaga siya. Pero sa loob-loob ko, parang may lumalalim. Hindi lang siya basta concern, may kung anong tension sa pagitan naming dalawa na pareho naming hindi sinasabi, pero ramdam na ramdam. At dumating ang isang gabi na hindi ko na makalimutan. Birthday ko noon. Hindi ako sanay mag-celebrate, pero binilhan niya ako ng maliit na cake. Alam kong simple lang, pero gusto ko lang ipa-feel sa'yo na may nagmamahal sa'yo kahit papaano, sabi niya. Hindi ko alam kung anong mas mabigat, yung kilig o yung guilt na biglang sumundot sa dibdib ko. Dahil sa simpleng birthday cake, doon nagsimulang mabasag ang lahat ng walls ko. Doon ko unang tinanong sarili ko ng seryoso, "Mara, ano ba tong nararamdaman mo?" Hindi ko pa sinasagot yung tanong na yan, pero simula noon, alam kong hindi na lang basta usapan yung meron kami. May halong ingat, pero may diin. Parang sa bawat mata niyang tumatama sa akin, may mga salitang hindi niya masabi. Pero nararamdaman ko. Akala ko alam ko na lahat sa kanya. Sa tagal naming magkausap, sa dami ng gabing siya lang ang nagpapagaan ng dibdib ko, hindi ko inasahan na may parte pala ng buhay niya na hindi ko man lang nasilip. Wala ni isang pahiwatig, wala siyang singsing, wala akong narinig mula sa ibang tao. Hanggang sa araw na yun. Late kami pareho sa lunch break kaya sabay kaming bumili ng kape sa labas ng compound. Umupo kami sa lilim sa may likod ng clinic. Tahimik lang, wala masyadong tao, kaya para sa akin, parang safe space naming dalawa. Nagbiro ako. Sabi ko, "Grabe ka, Doc. Para kang may double life. Laging maayos, pero hindi ko pa rin makabise buong pagkatao mo." Napangiti siya, yung tipong pilit. Tapos habang may kinukuhang coins sa wallet niya, nalaglag yung isang maliit na picture na parang luma na. Napansin ko agad, kasi babae yung kasama niya, may hawak na batang lalaki. At yung mata ng bata, kamukhang kamukha niya. Kinuha niya agad yung picture, pero huli na. Napatitig ako. Hindi ako nagsalita, hindi rin siya. Pero yung init na dumaan sa pagitan naming dalawa, hindi na yung dati. Sila ang pamilya ko, yun lang ang nasabi niya. Walang paliwanag, walang depensa. Ang dami kong gustong itanong. Ilang taon na kayong kasal? Alam ba ng asawa mo? Ilang beses mo na tong nagawa? Pero wala akong nasabi. Tumango lang ako. Tapos ngumiti pa ako. Diyos ko, ngumiti pa ako. Pag-uwi ko, parang binagsakan ako ng mundo. Doon ako unang sumuka sa guilt. Pero ang mas nakakahiya, hindi ko siya kayang i-block, i-unfriend, o kahit layuan. Hindi ko kinaya. Kahit na umiiyak ako gabi-gabi, hinahanap-hanap ko pa rin yung mga mata niya. Yung boses niyang tahimik pero may bigat. Yung paglalakad niyang sigurado. Sana sinabi niya agad. Sana ako na lang yung umayaw. Pero huli na. Kahit ako mismo,
Hindi ko na matanggap kung gaano ako lumubog. Alam ko nang mali, pero ang totoo, mas malakas pa rin ang damdamin kaysa prinsipyo. Hindi ko maintindihan kung pagmamahal to o sobrang kakulangan ko sa sarili kaya tinanggap ko lahat. Hindi ko rin alam kung nahulog ako sa kanya, o nahulog ako sa ideya na may taong may pakialam sakin. Ang hirap, kasi sa mundo, mali ako. Pero sa puso ko, siya lang yung tumama. Araw ng linggo yun, sarado ang clinic, pero nandun pa rin kami. Wala naman kaming ginagawang masama, o yun ang palusot naming dalawa. Nagpapaprint lang daw siya ng report sa opisina, tas sinamahan ko. Wala rin kasi akong ibang lakad, at gusto ko lang siyang makasama kahit sandali. Walang halik, walang yakapan, pero may tinginan. Yung mga tingin na hindi na kailangan ng salita, kasi ramdam mo na agad ang init, ang bigat, ang bagay na hindi mo masabi sa iba. Nagkakape kami sa loob ng office niya habang pinapainit niya yung tubig sa electric kettle. Tumingin siya sa akin, parang laging may ibig sabihin ang mga mata niya, tapos bigla niyang hinawakan yung kamay ko. Hindi ko na tinanggal. Tahimik ang paligid. Ang akala ko, kami lang sa buong building. Hanggang sa marinig ko ang pinto ng clinic na dahan-daang bumukas. Isang dalaga. Tansya ko mga 14 o 15. Maayos ang damit, parang galing sa simbahan. Pero ang mga mata niya, hindi inosente. Hindi rin galit, parang gusto lang niyang intindihin, pero nasasaktan. Bigla akong napatayo. Nabitawan ko pa yung mug ko, buti na lang hindi nabasag. Si Doc, nanlaki lang ang mata niya, pero walang lumabas na salita. Ang anak niya yun. Tumingin lang siya sa amin pareho. Matagal, diretso. Hindi nagsalita, pero para akong hinubere ng pagkatao. Para akong nilantad sa gitna ng plaza, habang lahat ng tao'y nanunood. Yung tingin niya, parang tanong, ikaw ba ang dahilan kung bakit ang tatay ko ay hindi na umuuwi ng buo? Wala siyang sinabing masama, pero yung konsensyang sumampal sa akin, mas malakas pa sa sigaw. Lumabas siya ng clinic na hindi ko man lang nalaman kung umiyak siya o hindi. Naiwan kaming dalawa, tahimik. Si Doc nakatulala lang. Ako naman, hindi ko alam kung dapat ba akong magmakaawa o umalis. Sa dami ng pwedeng makahuli sa amin, bakit siya pa? Bakit yung anak? Bakit ganun ang paraan ng universe magparusa? Simula noon, hindi na ako makatingin sa salamin. Kasi sa tuwing susubukan ko, ang nakikita ko ay hindi na ako. Kundi yung mukha ng isang babae na naging dahilan para may isang anak na mawalan ng tiwala sa ama niya. Gusto kong itigil. Gusto kong kalimutan. Pero ang tanong, paano kung huli na rin para bumitaw? Hindi ko na alam kung ilang gabi na akong tulala lang sa kisame. Wala nang Doc. Wala nang kahit sinong bumubulong ng, kamusta ka, na may kasamang tingin na alam mong ikaw lang ang mundo. Ang naiwan lang, katahimikan, at tanong na paulit-ulit na bumabangon tuwing gabi. Masama ba talaga akong tao? O minahal ko lang siya sa paraan na alam kong totoo? Pinilit kong balikan lahat, yung unang araw sa clinic, yung ngiti niyang palihim, yung kamay niyang biglang humawak sakin. Sinadya ba niya akong paibigin? O ako ang nagpumilit pumasok sa mundo niya kahit hindi ako iniimbitahan? May mga gabi na akala ko okay na ako. Pero sa simpleng tunog ng phone vibration, napapalingon pa rin ako. Umaasa, baka siya, baka may, sorry, baka may, I miss you. Pero palaging wala. Ang masakit, hindi lang yung pagkawala niya. Mas masakit yung pagkakahiya ko sa sarili ko. Kasi kahit ilang beses kong ulitin sa isip ko na, hindi ko alam, kahit anong palusot ko na, hindi naman niya sinabi agad, ramdam kong may mali. Hindi ko man siya asawa, pero alam kong may sinaktan ako. At higit sa lahat, alam kong sinaktan ko yung sarili ko. Hindi ko rin alam kung bakit hanggang ngayon, kahit puno ako ng guilt, may parte pa rin sa akin ang naghahanap sa kanya. Parang katawan ko, sanay sa init ng kamay niya sa baywang ko. Yung boses niyang paos sa tenga ko tuwing nagkakasala kami. Parang kahit ilang beses kong sabihing tapos na, yung katawan ko hindi naniniwala.
Pero hindi pwedeng ganun habang buhay. Ako na lang mag-isa, at ang tanong na yun, naging masama ba ako, o naging biktima lang ng damdaming hindi ko naman pinlano? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Pero araw-araw kong sinusubukang mabuhay sa pagitan ng konsensya at ng katotohanang minahal ko siya, kahit hindi ko dapat. May mga umagang nagigising ako na parang okay na. Kaya ko nang ngumiti kahit mag-isa. Nakahanap ako ng bagong trabaho sa isang maliit na klinik sa kabilang syudad. Mas malayo, mas tahimik. Wala nang makakakilala, at walang makakapuna kung may lungkot sa likod ng mga mata ko. Pero kahit bago ang paligid, may mga gabi pa rin na hindi ko mapigil ang mapahawak sa leeg ko, kung saan dati sumisinghot si Doc ng hininga habang tinatago kami ng dilim. May mga pagkakataon na hindi ko sinasadyang maalala yung mainit niyang palad na parang laging may alon ng Katie at pagnanasa. Hindi ko inaasam, pero kusang pumapasok sa katawan ko yung memorya. Trauma ba to? Kasi hindi lang siya basta nawala, iniwan niya ako na hindi ako buo. Hindi ko alam kung parte ng pagbangon to, o parte ng pagkabasag. Pero kahit anong lakas ipakita ko sa labas, may parte sa loob kong lumalaban pa rin sa damdamin ko para sa kanya. Minsan, bigla ko siyang naamoy. Yung pabango niyang may konting tapang at lalim. Minsan, naririnig ko pa rin yung boses niya, lalo na kapag may pasyenteng baritonong tumatawa ng paos. Minsan nga, kapag nadadaanan ko yung hallway na medyo makipot, bumabalik yung sensasyon ng likod ko sa pader, habang nilalapat niya ang katawan niya sa akin ng dahan-dahan. Hindi ko alam kung kailan matatapos to, o kung matatapos pa, pero araw-araw, pinipilit kong umusad kahit may bitbit akong bigat. Kahit hindi buo, kahit may lamat, umaasa pa rin akong darating yung araw na hindi na ako manghuhulog sa alaala niya tuwing mag-isa ako. Hindi ko pa alam kung paano, pero gusto kong matutong mabuhay, kahit wala na siya. Hindi ko inaasahan. Pagkatapos ng ilang buwan na tinuruan ko ang sarili kong magpatawad, magpigil, at huminga ng walang bakas ng alaala niya sa dibdib ko, bigla siyang nandoon. Sa mismong araw na akala ko, normal lang. Hindi espesyal. Wala namang kakaibang ihip ng hangin o pahiwatig ang langit. Pero paglingon ko sa kabilang aisle ng bookstore, ayun siya. Nakatayo, may hawak na librong pambata. Nakapolo, maayos, at mas mukhang settled. Nabitawan ko yung hawak kong planner. Hindi dahil nabigla lang ako, kundi dahil sa isang iglap, bumalik lahat, yung bigat, yung init, yung panginginig ng tuhod. Lalo na nang tumama yung mga mata niya sa akin. Tumigil ang oras. Wala siyang sinabi. Ako rin. Pero pareho naming alam namin kung anong amoy ng balat ng isa't isa kapag naghalo na sa gabi. Alam namin kung paano tumunog ang bawat buntong hininga kapag pinipigil ang ungol sa gitna ng bawal. Alam namin kung paano maglambot ang tuhod habang nagsusumamo sa pagitan ng init at hiya. Pero ngayong nasa harapan ko siya, may bata siyang kalong. At ako, may hawak na resume folder para sa panibagong simula. Parang may pader sa pagitan namin. Hindi lang yung bookshelf, kundi yung mga desisyong ginawa na. Masakit, pero hindi na ako yung dating Mara. Mas lalong hindi na ako yung Mara na tatalikod sa katotohanan dahil lang sa tibok ng laman. Ngumiti ako, bahagya lang. Enough para ay pakitang hindi ako galit, pero hindi rin ako babalik. Kita ko sa mata niya yung bahagyang panghihinayang. Siguro dahil wala na kaming dapat pang usisain. Tapos na, tayo na ang pumili. Ako na yung lumakad palayo. Hindi dahil wala na akong nararamdaman, kundi dahil sa wakas, mas mahal ko na ang sarili ko kaysa sa kung anumang alaala namin. At kahit hindi ako lumingon, alam kong nakatingin pa rin siya. Minsan iniisip ko, kapag ba minahal mo ang mali, automatic mali ka na rin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Hindi ko na hinahanap si Doc. Hindi na rin ako umaasa na babalik pa yung mga gabi na para bang ako lang ang mundo niya. Pero gabi-gabi, naiisip ko pa rin yung haplos niya sa batok ko habang tinatanong niya kung okay lang ako.
Naiisip ko pa rin yung mga gabing hindi namin binigkas ang salitang, mahal, pero ramdam ko sa bawat galaw niya na totoo. Kahit bawal, pero totoo rin namang alam ko kung gaano ako naging marupok. Wala akong sinisisi, hindi ang asawa niya, hindi siya, hindi rin ang anak niyang nakakita sa amin. Ako lang ang dapat managot sa puso kong tumibok kahit alam kong hindi dapat. Hindi ko na kailangan ng sorry. Hindi ko rin kailangang marinig mula sa kanya kung bakit hindi niya sinabi agad na may pamilya siya. Kasi kahit ilang paliwanag pa, huli na. Ang gusto ko lang marinig, kahit mula sa isang taong hindi kilala, ay kung mali ba talaga akong magmahal sa maling tao, kung puso ko ba ang nagkasala o yung panahon lang ang tunay na kalaban. Ang sakit kasi, totoo pa rin. Hindi na ako galit, pero hindi rin ako buo. Para akong punit na damit na tinahi ng paulit-ulit, pero kahit anong tahi, may bakas pa rin ng luma. Wala ng dugo, pero may peklat. Wala ng init, pero may alala. Mahal ko pa rin siya. Pero mas mahal ko na yung kapayapaan na wala siya. At siguro, yun ang totoong closure. Hindi yung paglimot, kundi yung pagtanggap na kahit mali, nangyari. At kahit tama ang puso, hindi ibig sabihin tama na rin ang relasyon. Kung may espasyo ba sa mundong to para sa mga kagaya kong umibig sa maling oras at maling tao? Ewan. Pero kung meron man, sana sa espasyo na yun, may kapatawaran din. Kahit konti lang.